But you see, class, between multiplication and division, yes, una lagi ang parenthesis or any grouping symbol for that matter. Tapos, susunod dyan yung exponent. Pag wala nang mga grouping symbol, i-apply mo na yung mga exponent. But you see, class, between multiplication and division, you do. Plus ito, hindi po ito up for debate. This is convention. Do you understand? Hindi po ito something na i-questionin natin. O bakit dapat? Plus, convention para isa yung sundin natin, right? The rule is, you do whatever you see first as you scan from left to right. Hindi po porke nauna yung M sa D, lagi pong una ang multiplication. Hindi po ganun yung usapan doon. Okay? Technically, ano yan, equal rights yan, dalawang yan. So, basta, gagawin mo na lang, yung una mong makita, as you scan from left to right. Again, convention. Otherwise, magtatalo yung mga tao. Sabihin niya, tama ako, mali ka. Siya daw, tama. Yes, that's the importance of convention, right? 100 divided by 2 is, so, nauna yung division from left to right, so we do that first. Again, class, ibang usapan kapag nandun yung mga ibang masiga. Meaning, kung may parenthesis to, wala tayong choice but to do this first, right? But in the absence of that, yun po yung sinasabi ko. 100 divided by 2 is 50. 50 times 5 is 250. And so the answer is letter C. Basic class, kung inulan nyo rito ang multiplication, magiging 2 times 5 or 10. Diba? Ito magiging 10. And 100 divided by 10 is 10. Nasa letter A, oh. So, diba? Yun ang dangers ng multiple choice. Kasi mas marami yung kalaban mo doon kaysa kakampi. Kaya nga, kung sinasabi ko, dapat accurate po tayo, ha? Okay? Kaya po ganito na lang po ako ka-OA kasi alam ko po yung gerang pupuntahan nyo. Multiple choice po lang yan. Kung ang sinagot nyo, letter A, pero ang sagot pala, letter C, dahil lang nagkaroon kayo ng konting carelessness, nagkamali lang kayo sa sign, plus, may bearing pa ba yun? Wala. Right or wrong? Hindi na po ito kagaya sa classroom, pwede yung labing-labing si teacher. Sir, ang gwapo mo today, wala bang partial points? Wala. Do you understand, class? Okay? So, screenshot. Any questions? Alright, so walang tanong. We move on. Question number 2. So, yun nga, kung ano yung una mong makita, from left to right. Kung ano po yung una niyong makikita, from left to right, yung po sinasabi ko, left to right. Yan po yung direction ng arrow. Diba? From left to right, ang una nating makita, divide. Kaya i-divide muna natin. Yung pinakita kong isa, yun yung mali. 100 divided by 2 is 50. 50 times 5, 250. Yun po yung tama. Letter C. Yung pinakita ko, yung 10 ang makukuha nyo, yun po yung mali. Kasi inunan nyo yung multiply, kahit dapat ang unahin nyo divide. Okay po? Okay, yan po yung tama yung nakikita nyo right now. Alright. O class, wala ba magtatanong? Usually may ganitong tanong eh. Halimbawa class, meron akong ganito. Okay. Paano naman kung addition or subtraction? Halimbawa, ganyan. Okay? Halimbawa, ganyan lang. Okay. Yan. Class, so, sir, lagi po bang, kasi sir, PEMDAS, di ba? Lagi po bang unang addition, subtraction? Sa totoo lang, between addition and subtraction, class, you can start anywhere you want. For as long as you don't forget this principle. Makinig kayo maigi. Okay? Itong principle na to, napaka-importante nito. Napaka-basic, pero napaka-importante. Yung sign, bago ko sabihin yung principle, meron po muna akong tanong. So, sa ibig nyo sabihin, pag gusto kong unahin tong part na to, dito ko, siya gusto ko dyan magsimula. Sir, sir, magiging ano to, ganyan. 12 minus 7. Tama, mali? Mali. Tas, tama po ba o mali? Negative 13. 12 minus 7. Kasi po, sir, ang 10 minus 3 ay 7. Hindi. Okay. Tas, mali po yan, ha? Mali. Mali po, mali. Okay, yung sasabihin kong principle, ganito yon.
Hindi kayo magkakamali sa kung kahit napakaraming addition o subtraction yan. Basta, tandaan nyo na yung sign na nasa kaliwa ng isang numero kanya yun. Kaya mali ang 12 minus 7 kasi ang ginawa natin, nag-10 minus 3 tayo, nag-10 minus 3 tayo, sa totoo lang class, hindi positive 10 to, negative 10 to, kanya yan. Gets? So kung gusto nyo talagang mauna sa gitna, unahin nyo to, isama nyo yung sign. So magiging negative 13. Gets po? Naintindihan po to class? So far? So gusto ko sa dulo mag-start. Walang problema. Walang pipigil sa'yo. Basta lagi kang conscious na yung sign na nasa kaliwa ng number, kanya yun. Kung makikipag-interact siya with other numbers, bit-bitin niya. Negative 13 plus 8, negative 5. So gusto ko na sa unahan. Walang problema. Negative 10 plus 12, positive 2, minus 5. Finally, negative 3. That's the final answer. Sa class, itong challenge ko sa inyo. Kasi, yun nga, baka mabusan tayo ng time. Ano? Pakikopya po ito. Now, start somewhere else. Huwag niyong gawin yung ginawa natin ngayon. Gulu-guluhin nyo. And see if you can still get negative 3. If you did not get negative 3, may mali dun sa ginawa nyo. Hindi pwede magkakaiba yung mga sagot niyan. Naintindihan po, class? Okay tayo doon? I will leave that to you as an exercise, okay? Something that will help you train, no, yung process. Alright, screenshot please. Siguro, class, nasa isip nyo yun, ayaw nyo lang itanong. Alam nyo yun. Ito rin po yung solution number 1, screenshot na. Question number 2. Class, sabihin nyo lang kung medyo mabilis po yung pacing, ha? Kasi, class, sa totoo lang, yung bilis or bagal, relative po yan sa taong nakikinig. Baka mamaya akala ko tama lang yung pacing ko, pero may nabibilisan pala. Last, tanda